along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay muling nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayon pong August 8, Sabado na po ngayon. And tayo po manalangin, dakilamad Diyos na aming banal. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming matututunan sa gabing ito. Patuloy niyo kaming kausapin at maayos ang aming relasyon sa inyo. Thank you po sa kabutihan niyo sa amin, sa nagdaan na bagyo at iningatan niyo po kami. At salamat po, ito po ang aking dalangin, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito po tayo sa Luke chapter 13 na po tayo. Tapos na yung Luke chapter 12 kagabi. And dito na po tayo sa Luke chapter 13, 1-5. The Bible says, "There were present at the season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? I tell you, nay, except ye repent, ye shall all likewise perish. Or those 18, upon whom that tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish." Okay, so yung repent po dyan, mga kapatid, except ye repent, ye shall all likewise perish. Yan po ang pamagat natin. At yung pong repent dyan, metanoia, ibig sabihin ay to change one's mind. Pagbabago ng kaisipan po sa Tagalog. At perish po ay destroy fully. Kung hindi kayo magpapalit ng kaisipan, sabi ng Panginoon, hindi nyo papalitan ng kaisipan ninyo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, you shall all likewise fully destroy or destroy fully. So Jesus addresses a common human tendency. We often look at the suffering of others and assume that they have been worse sinners than we are. Kasi sabi nila, makasalanan yung mga Galilean sa mga itong Galilean na grupo na ito sa mga Galilean. So they are comparing their situation. Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ay hindi pwede yan na mag-compare, di ba? So we are all sinners. So Jesus correct that thinking and turns to the attention from judging others to examining ourselves. Okay? Imbes na mag-judge, examine yourself. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. So makikita natin, una po dito, the report of sin, verse 1. There were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Parang sinasabi nila na si Pilate ay sino ang kumbaga mas makasalanan sa mga ito. Alright, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Pero, ni-report nila sa ating Panginoon kung sino ang mas makasalanan, kumbaga. Sa letter A, people brought Jesus news about a terrible tragedy. Diba? So, yung mga ginawa nilang kasalanan. Letter B, their suffering became a subject of discussion. Yung kanilang pagdurusa. Kasi nga, ito, mga Galilean na ito, Panginoon, mas makasalanan to, kaya sila nagkaroon ng suffering, matinding tragedy sa buhay nila. So, kaya sabi ng Panginoon, except ye repent, ye shall all likewise perish. Huwag niyong sasabihin, mas matindi ang kasalanan nila.
Kasi kung kahit kayo na mas makaunti ang kasalanan, kung hindi kayo nag-repent, pare-parehas kayong fully destroy, di ba? Oo. So letter C, Jesus used the event to teach spiritual lesson. Oo. So walang sa Panginoon po ay walang malaki, walang maliit na kasalanan. Malaki at maliit yan, parehas po na kasalanan po yan, mga kapatid. Okay? So letter D, a tragedy should cause us to reflect, not merely to speculate. Dapat pagka may ganun nagkakasala, wag mo nang i-condemn, wag mo nang sabihin mas makasalanan sila. Kumbaga, reflection na lang po sa atin na by the grace of God, yung nangyaring pagkakasala nila, wag mangyari sa atin. Parang yung mga yung mga nagkakasala sa, kumbaga, adultery or fornication, nahuhulog sa babae o sa lalaki. Imbis na kinukutsa-kutsa yan, wag na, kumbaga, ipag-pray mo na lang sila, i-reflect mo na lang, kasi pwedeng mangyari sa iyo Di ba? Oo, so pinakamaganda, what happened to them na nagkasala, nagsasuffer sila, napahamak ang pamilya nila, naghiwalay man yung mag-asawa, yung mga anak, nalayo sa kanilang magulang, pero it is a reflection na ano kayang pagkukulang doon, di ba? So, pwede rin mangyari sa ating family. Kaysa instead of condemning them, reflect. Upang sa ganun, maiwasan po natin ang kasalanan talaga na nagdudulot ng destruction sa ating pamilya. And number 2, not only the report but the rebuke of self-righteousness. Sabi ng verse 2 and 3, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans. Kumbaga, they are comparing this group to another group. Kumbaga, itong Galileans na ito, Panginoon, mas malaki, mas mataas above all kaysa other Galileans. Diba? Because they suffered such sin. Kumbaga, mas malaki, mas matindi yung suffering nila kaysa dito. Hindi po ganun ang Panginoon. Kaya nirebuke niya ang self-righteousness ng mga taong ito, mga kapatid. Maalala niyo si Job, namatay yung 10 anak niya, nawala lahat ng kayamanan niya, 14,000 camel, sabi nga doon akalain niyo yun kung meron kang ganong klaseng alaga. Wala namang kasalanan si Job, nawala lahat ng kanyang ari-arian, di ba? So hindi po. At hindi dahil nagsasuffer ang tao ng matindi, ay makasalanan na yan. Kaya nirebuke ng Panginoon yung self-righteousness nila. So letter A, the people apparently assumed that greater suffering meant greater sin. Letter B, Jesus rejected the idea that these Galileans were necessarily worse sinners. Hindi. Letter C, He redirected their attention to their own spiritual condition. Kaya sabi ng Panginoon, don't compare them to others. Examine yourself, sabi niya, because except ye repent, kung hindi kayo magkisisisi, ye shall all likewise perish. Yan po ang pamagat natin Pare-parehas kayong madidestroy. Kaya ayaw ng Panginoon po ng self-righteous, yung mas magaling ako sa iba, mas matalino ako sa iba, at mas mabait ako sa iba. Yung iba nga dyan, hindi naglilingkod. Yung iba, walang ginagawa. Di ba? O kaya, mas maganda ang aking pamilya, mas maganda ang TV namin, ang rep namin, mas malaki yung bahay namin. So, kumbaga, comparing yourself to others is not wise. Sabi nga ng Biblia. So, God hates self-righteousness, mga kapatid. God wants us always to be humble, recognizing His authority and blessing over us. Anumang ginawa niya sa atin, ang sasabihin lang po natin, by His grace and for His glory. Yan lang po. So, number 3, the reminder of repentance. Sabi ng verse 3, except ye repent, ye shall all likewise perish. So, letter A, Jesus did not say they should simply feel sorry for the victims. At hindi niya sinabi na maawa kayo sa kanila. Kundi siyasatin niyo ang iyong sarili. Because God is dealing individuals differently si Job nga, sabi ko nga, wala namang kasalanan, ganun. Pero dinidil siya ng Panginoon, pinupurge siya, at gusto niyang tumaas pa yung pananampalataya niya sa Diyos. Ganun nga po ang nangyari kay Job. Diba? The last days of his life of Job, God bless him 2 times as he had before, sabi ng Biblia. Kaya God is dealing differently every individual, mga kapatid. Okay?
So, letter B, he commanded repentance. Repent. Sabi niya. Letter C, the greatest danger is not physical death, but dying without repentance. Bakit? Kasi pag hindi ka nag-repent, mapupunta ka sa impyerno. Ano ba yung repentance? Metanoia sa Greek word, change of mind. Ano yung change of mind? Yung dati mong maling pananampalataya, maliban sa pananampalataya na si Kristo ang tagapagligtas. Yun po yun, mga kapatid. So yun ang ibig sabihin ng repentance. Metanoia sa Greek, change of mind. Bakit kailangan change of mind? Kasi dating may paniniwala tayo na maliligtas tayo sa kabutihan. Maliligtas tayo kasi nagsisimba tayo. Maliligtas tayo dahil sa reliyon, dahil sa good works natin, di ba? Ganun ang naituro ng religion sa atin on. Pero ang sabi ng Panginoon, except ye repent, ye shall all likewise perish. Ano yung repentance? Change your mind about your old belief as far as salvation is concerned, that you need to recognize that Jesus Christ, by faith and receiving Him as your personal Savior, that saves. Kaya nga, the greatest danger is not physical death, but dying without Jesus. Thank God we are saved. Thank God we are bound to heaven. Thank God we have eternal life. Diba? Thank God meron tayong mansion sa langit. We are forgiven. The righteousness of Christ imputed to us because we repent and believe and receive the Savior Jesus Christ. Number 3, or letter D, every sinner needs genuine repentance. Hindi po yung kunwari, kundi yung totoo. At number 4, the reflection on tragedy. Alright? Kasi naglabas ng isyo ang Panginoon dito of those 18 upon whom the tower of Siloam fell and slew them. Think ye that these were sinners above all men that dwelt in Jerusalem. Ibig nyo bang sabihin, yung 18 na pangyayari na ito na tao na nag-fell sa Siloam Tower at namatay, mas makasalanan? So hindi, sabi ng Panginoon. Letter A, another tragedy is mentioned, 18 people died when a tower fell. Letter B, Jesus again challenged the assumption that unusual sufferings means unusual wickedness. Iba yung ganyang assumption. Alright, letter C, tragedy can happen to people regardless of their perceived goodness. Even good people can happen bad things. Bakit? Tinatry nga tayo ng Diyos. Tinitest siya tayo kung mananampalataya pa rin tayo sa Kanya. But every trial ay may lesson learned po. Every trial, papatibayin ka. Every trial, ilalapit ka sa Diyos. Every trial, blessing po ang kasunod niya. Every trial ay, before you know it, malapit ka na sa Diyos. Diba? So, tinitest, even good people ay happen bad things, mga kapatid. So, may nagtanong yan kay Dr. Jack Hiles nung araw. Why good people, sabi niya, why bad things happens to good people? Alam niyo sabi ni Dr. Jack Hiles? Why not? Diba? Sabi ng nagtanong, why bad things happen to good people? Why not? Sabi niya, to want only to receive good things, not bad things, sabi nga ni Job. Kaya nga, hindi natin alam yung pangyayari, kung bakit ikaw ang nagsakit, ikaw ang na-opera, bakit ikaw ang na-hospital, bakit sa'yo na-bankrupt ka, bakit sa'yo nangyari yung ganyang seemingly unfavorable situation, pero we cannot, kumbaga, hindi natin, God is too wise to be mistaken, sabi nga ng kanta. Alright? God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't trace His hand, trust His heart. Yun ang kapamagat ng kanta, trust His heart. Di ba? So kaya nga po, all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So last po, number 5, the requirements. Alright, i-review lang po natin para sa ganun ay number 1, the report of sin. Number 2, the rebuke of self-righteousness. Number 3, the reminder of repentance and the reflection of tragedy. At number 5 po, the requirement of repentance. Ano yun? Verse 5, I tell you, nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. So Jesus repeats the warning. Sa letter A, the repetition emphasizes the seriousness of repentance. Actually, binanggit din po kasi sa verse 3 yan.
Letter B, the issue is not whether someone else was a greater sinner. The issue is whether I have repented. And letter C, last po, repentance is not optional. It is an urgent spiritual necessity. Diba? Pagdating sa salvation, repent. Ye shall all likewise perish. Dapat si Kristo lang po ang daan patungo sa langit. Siya lang ang tagapagligtas, hindi religion, hindi good works. Si Kristo, tanggapin mo siya. Alright? At pagdating naman sa Kristyanong buhay, pag may pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, bago pa lumala, bago pa kayo maghiwalay na mag-asawa, bago pa kayo magkontrahan, repent na, magsisi na, ayusin na, kausapin na, dialogue, di ba? Ayusin na gan. Kayo bago pa lumala, ayusin. Sa ating pong principle of the day, mga kapatid, troubling report should lead to spiritual reflection. Kung may mga report na ganon, don't condemn others. Why? It can happen to you. So, pinakamaganda, spiritual reflection, mga kapatid. Para hindi po mangyari sa ating pamilya. Number 2, do not measure sin by suffering, measure sin by scripture. Statement number 3, repentance is not for some, it is required to all. It is required of all. Lahat po tayo. Statement number 4, every extra day is an opportunity to turn God's way. Let's pray. Dakilang Ama, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po ito sa aming buhay. Pagpalain niyo lahat ng nakikinig saan na sila naroon ngayong gabi. Kasama po ang kanilang pamilya. Salamat muli sa pag-iingat sa bagyong nakaraan at iningatan niyo po kami. Thank you in Jesus' name. I pray thanksgiving. Amen. Magandang gabi po sa nakikinig. Kuya Wilbur Suaso dyan sa Hong Kong. God bless. Shout out sa iyo dyan, Kuya. God bless po. And Brother Danny Ringgor dyan po sa Batak, Ilocos Norte. Magandang gabi, Brother Danny and Sister Ella. God bless you po. At ang Panginoon pong magsagot lahat ng mga prayer request po noon. Alright? Na sinabi sa akin. Alright? And ganoon din po sa panong nakikinig. Live or replay dyan po sa bandang Pangasinan, dyan po sa Pampanga, sa Bulacan, sa Pandacan, Manila, dyan sa Abra, South Korea, dyan sa Singapore, dyan din sa Southern California, sa Hawaii, at iba-iba pang part. God bless you po, at ang Panginoon po ang magpala sa ating lahat. And sa church po tayo bukas, at patuloy tayong mag-worship sa ating Panginoon. Yung mga taga-kandon, huwag kalimutan ang ating panambahan bukas. Rain or shine, ay patuloy, hindi po cancel, walang cancel na service. At God is so good to us. Ano po? And para po, patuloy tayong matuto ng salita ng Diyos at mag-worship sa ating good God, mga kapatid. Good night po. God bless you all. I love you all. And see you po tomorrow. Amen, Kuya Wilbur. Salamat po. Sabi niya, keep on the firing line, preaching the word of God. Yes po, tuloy-tuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos po. At ganoon din po yung inyong gawain dyan sa Hong Kong. God bless you po as you are preaching and sharing God's word. Brother Wilbur Suaso.